ito po yung nakita ng ating research team. Pakita ko lamang po sa inyo, ito po yung itsura ng volume 1B. Nandiyan po siya sa page 752. Doon po sa page 752 na sinasabi ko, ito naman po ang makikita ninyo. Wala pong pirma. Walang pirma ang Speaker of the House, wala pong pirma yung President of the Senate, wala pong pirma yung Secretary of the Senate, wala rin pong pirma yung SecGen ng House, at wala rin pong pirma si Bongbong Marcos. Pinapakita po natin ito dahil nga dito sa ating pakikipag-ugnayan sa inyo, tunay at tapat na impormasyon ang ating binabahagi. Pinipilit nating pasimplihin ang napakaraming importante at mahalagang usaping panlipunan na dapat po maintindihan ng bawat Pilipino, sapagkat dito po sa ating pahina, kasali po kayong lahat, wala pong ranggo dito, walang mayaman, walang katamtaman, walang mahirap. Dito po ay pahayagan, dito po ay pahina, dito po ay plataforma ng lahat ng Pilipino. At dito po kasali kayong lahat dahil pera ninyo ang ating binabantayan. Pinipigilan natin na patuloy tayong budulin ng Bongbong Marcos administration. Antay po tayo mag-lapse yung 10 days non-extendable period na binigay ng Korte Suprema dito sa Senado at sa mababang kapulungan, pati na rin sa tanggapan ng Pangulo na sila po ay mag-file ng kanilang comment. So yun po ay tatakbo kapag natanggap na nila yung kanilang kopya ng kautusan na sila ay mag-file ng comment. Subalit mahalaga na sana ay makapag-issue na rin agad nung subpina ang ating kataas-taasang hukuman para doon sa tinatawag na enrolled bill at ito nga pong General Appropriations Bill, sapagkat may nakita na tayo dito mismo sa archive section ng House of Representatives. Hindi ho nila pwede ng maaring gumawa sila ng milagro, pero meron na po tayong nakuhang picture, may oras at may tao na nakausap doon, kinuha yung pangalan. San man po ito makarating, ilalaban po ito ng ating mga researcher na galing yan sa archive section ng House of Representatives. Ulitin ko, mahalaga yung archive section sapagkat ang archive section po, repository, taguan ng mga original or faithful reproduction of an original document. Pagka nagkaroon ng demandahan, pagdating ng araw, pag kinakailangan ng research, ito po ang tatapos sa kung anumang walang kasiguruhan. Sapagkat yung archive section, taguan nga po yan o repository ng mga original copy or copies of documents, books, or other important documents or items na dapat or publication na dapat merong tinatagong original. At dito nga ho, nakita ng ating research team, panay blanco. Blanco na yung kopya ng Bicameral Conference Committee report, blanco pa rin yung pirma ng Senate President, pirma ng House of Representatives Speaker, pirma ng Secretary General niya, pirma ng Secretary ng Senado, at pirma ng Pangulo. Blanco po yan at yan po ay matatagpuan ninyo sa page 752 ng Volume 1-B, diyan po sa archive section. Bakit po tayo tumungo sa archive section? Dahil nga po linilihis ni Stella Kimbo at ginagawang mangmang ang Pilipino. Sabi niya may kopya daw ng enrolled bill diyan sa archive section. Yan po ang nadiskubre ng research team na hindi tumitigil para ipakita na immoral, illegal, unlawful, invalid, criminal at unconstitutional yung 2025 budget. Ito po uli ang usapin na hindi po yung impeachment. Yung impeachment po, diversion po yan. Panglihis ng napakainit na istorya dahil nasukol po sila, naiipit sila, nais nila itong pagtakpan. Binanggit ko naman sa inyo noong isang gabi, di ba? 215 pinagyayabang nila pumirma ng verified impeachment complaint. Ulitin ko, kung tayo ay magsusuri ng malalim, kung yung 32-33 pages na verified impeachment complaint ay babasahin ng isang tao na may pangunawa at pag-iintindi bago niya pirmihan, siguro ho at least 10 minutes each. So sa loob ng isang oras, 10 minuto, 6 lamang ho ang makakapirma.
Yung 6 na yan, stretch it further to 7 hours, walang toilet break, walang lunch break, walang recess break, walang merienda break, walang kung anumang break. Meaning, ito po'y dapat binasa at nabasa ng mga complainant. Pangalawa, ito po'y dapat yung mga aligasyon ay base sa kanilang personal knowledge or dili kaya ito'y base sa public authentic document. Yan po yan. Dapat po yan ay base sa kanilang personal knowledge or base sa authentic document. Paano sila magkakaroon ng personal knowledge? Paano ito mababase sa authentic document? At higit sa lahat, paano nila ito nabasa? Yung 215, 42 nga lang ho ang maximum kung tig sa 10 minuto. So, wag na ho tayong magulat sapagkat sinasabi ko nga sa inyo, yung 28 items na blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report, na nakabuo po nga sila ng budget na nagkakahalaga na 6.325 trillion. Paano ka nakabuo ng 6.325 trillion na budget? Ang dami mong sadyang iniwang blanco. Pati nga yung pirma ng Senate President at pirma ng House Speaker, blanco Pati nga yung pirma ng Senate Secretary, blanco Pati nga yung pirma nung mismong Secretary General ng House of Representatives ay blanco Siya pa yung nagdala niyan Siya pa nagdala ng verified impeachment complaint diyan sa Senado. Nagmamadali, escorted pa raw ng motorcycle ka para abutin yung before 5 p.m. bago mag-adjourn o mag-recess ang Senado. Hindi rin niya pinirmahan yung Bicameral Conference Committee report na enrolled bill. Yan nga po, yun nandiyan sa archives section, yung repository po ng mga original documents diyan sa House of Representatives. Ito yung tunay na usapin, wag po tayong magpadala diyan sa tinatawag nating deflection or diversionary tactic ng Malacanang para ilayo, ilihis ang mga usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Hindi rin po dito sa i-final na inciting to sedition, yung recommendation na sampahan ng kaso si Vice President Inday Sara Duterte, yung inciting to sedition at grave threat. Hindi po yan. Makikita nyo yung pattern Yung pattern po ng panggagaslight, talagang nagsisinungaling at papalitan nila ng kanilang version. They're changing the narrative at pinapalabas pa nila ngayon na sila ang biktima. Sila yung api. Huwag po tayong magpapagaslight. Attorney Vic Rodriguez, ipinakita ang kopya ng enrolled bill na di umano'y wala raw pirma ang Speaker of the House, President of the Senate, Secretary Senate, Secretary General at maging si Pangulong Bongbong Marcos. Nais ni Attorney Vic Rodriguez na maging gabay ang kanyang Facebook page upang marami pang mga Pilipino ang higit na maunawaan ang napapanahong usapin sa ating bansa. Sa mga nais mapanood ang buong video ni Attorney Vic, bisitahin po natin ang kanyang Facebook page at huwag kalimutang i-follow upang maging updated po tayo sa mga balita na kanyang i-aanunsyo. Suportahan din po natin si Attorney Vic Rodriguez sa darating na eleksyon at huwag natin kalimutan ang kanyang numero, number 56 sa balota, Vic Rodriguez, posible ang pagbabago. Muli maraming salamat po mga kababayan at magkita-kits po ulit tayo sa susunod nating update.